gagantayan kung meron kang gagastusin. Then yung ilaw pa rito hindi pa ang tamang pronunciation daw po naman. Take my hand and take me downtown. Take my hand and let the sun go down. Let the sun go down. Take my hand and find expression in the silent night and let the moon break in. Let the moon break in. Si LDRA kaya lang nawala ng kuryente. Perimeter fence meron pong konting changes. Sa ko po si paring Mac rep. So yung yung CR lang pa rin, no? Good morning, and update muna po tayo dito sa project dito sa farm bago po tayo umalis. Ayan na siya. Yan, pinauna ko na muna po yung wall dito sa ibaba bago yung mga pintuan. Ayun na, ang tawag dito, istako finish. Ini-istako na ni parang Dendan o stuko yung wall dyan. And tapos yung CR na lang halos ang walang tiles sa taas. Tapos pinapagawa ko na po yung pinapabutas ko na yung niche tsaka yung bintana ron sa CR. And then ayun na po yung lababo doon, pinapapormahan ko na rin para naka-ready na. Tapos yung bubong doon, siyempre bubungan ko po yung ano doon, kitchen. Ayan, doon sa previous vlog natin nung nakaraan, ang total na nagastos ko na po dito is nasa around 400,000 mahigit na. So marami pong nag-comment kung magkano po yung magiging total cost nito pagka na-finish. So meron po mga nag-comment na 600k, 800 or 700. So malalaman na po natin yan pagka natapos na or tinigilan ko na pagkaubos na yung budget. Ayan, kasi pagka po yung itong project ko, kahit naman sa bahay, kahit kung hindi mo titigilan, hindi mo walang katapusan. Kasi kung yung bahay talaga, kung gusto mong gumanda, talagang gaganda yan. Kung meron kang gagastusin, gusto pa rin ng bahay. Kung hindi ka titigil, hindi po titigil din yung gastos. Ayan na siya, stako po to, pat hanggang dito ganyan, saka yung wall na yun, stako finish or stuko. Tapos itong wall na ito, meron po akong kalalagay na accent dito, kaya hindi ko pinalib ko muna or hindi ko muna pinamasilya kay Master Dendan yung wall na to. Then yung ilaw pa rito hindi pa nailagay. Ganda yata rito pagka natapos. Ito na yung lababo. Dito yung kalan, then dito doon yung sink doon. And then bubong. Kiliti ka pa na. Pwede ka mangkiliti na. Malibi ka pa. Yan ang pangkiliti. Silipin natin yung CR. Bali yung CR na lang yung walang tiles parit naman dito sa taas. The rest na lang, pintura. Ay yung mga pintuan
Yung mga pintuan na for paint na lang yun. Ayan, ito stucco din to, stucco finish. Ang tamang pronunciation daw po ng stucco or stucco. Ayan, ito hindi, wala pa po sealer to. Ano po ito, dry pa yan, so kailangan ni sealer to. Ayan o, nagkaano siya, kailangan punasan na mabuti bago yung sealer para kumapit talaga yung sealer dito. Ayan, nagpupulbos. So ayun, ito bubutasan tong bintana sa taas and then dito sa ibaba niche. Tapos tingnan natin kung may oras tayo para bumili ng tiles para dito. Ayun yung bintana. Tapos ito, pintura na lang naman. Okay, ang lakad namin ngayon kasama ko po si Architect Lubaw. Pagmimitingin po namin yung fence, yung bakod. Ipa-finalize po ngayon yung bakod sa Lubaw project. Contact stucco finish gray. Pogi na ano. Para maglalaro natin. Okay. At nakapanto eh. Ayan na siya. Gumaganda na. Yung mga boss, pagka na-sealer, ganito po yung kulay niya. Ang gagamitin pala namin sealer, yun lang ano, yun lang flat. That flat lang, hindi po makintab. Mas maganda yung ganyan lang. Ayan. Pag na-sealer po yan, magiging ganito yung kulay niya. Ayan o, ganda na. Ganda na. Ito na rin yung kitchen area, and then CR. Tapos meron tayong vanity rito. Siyempre meron siyang salamin. Ayan, salamin niya. Salamin po yan. Ito yung pang girl, yun yung pang boys. Laging tama o laging right ang mga girls. Ayan. Ayan po yung ceiling nito. Ano? Ito po mga ginamit ko dyan, mga reta-retaso rin po yan na maliliit. Imbes na itapon, so yan nagamit ko po. Tsaka ito, tingnan nyo, halos dugtong-dugtong po yan. Reta-retaso lang po yan. And then yung tiles. Yung mga tiles na to, dahil din po yan, mga tira-tira din na tiles sa mga project to. Na inano ko lang. Nilagyan ko lang ng accent dito. Ayan yung pang girl. Tapos meron din siya shower. Pwede rin po mag-shower dito if ever na gusto maligo. And then ito yung pang boys. Yung pang boys iba po siya. Ayan. You know. And din yung kanyang ceiling. Dito naman fluted panel po na reta-retaso din po yan. Tsaka PVC panel. Tapos yung tiles, ito binili ko na tong tiles na to, itong 30 by 60 na yan. Tapos ito ano lang to, tira-tira din to. Yung mapapansin nyo dun sa apat na yun, ibang klase na. Hinano ko lang, basta maging creative ka lang mga boss, yung tira-tira, mapapaganda mo pa, mapapaganda. Tulad nito, ano po ito, sobra din. Yung tiles na yan, sobra din sa mga proyekto po yan. And then yung pintuan niya is aluminum. Ito ginawa ko rin po ito. Itong sink na to. Hindi lang nalilinisan. Pagka tapos meron din siyang meron din siyang soap dito. Soap dispenser. Ayan, meron pong yan. Meron pong wala siyang sabon. Sabon yun, soap dispenser. Konti-konti, nade-develop.
And then yung tambak dito, ayaw ko po kasi magpa-deliver ng tambak pagka kasi pinahukay ko po yung swimming pool dito. Hukayin po kasi yun. Siguro mga 4 feet ang hukay. 1 step po kasi yung pool na balok dito. Mataas siya ng 1 step dito sa ano, sa lupa. 1 step. So yung pool dito, balok dito yung pool nasa ano 5 feet yung pinakamalalim. Tapos sa 3 feet yung pinakababaw. So ayoko muna magpatambak. Kasi pagka nagpatambak ako and then hukayin po yung pool dito. So baka sumobra yung tambak naman. Wala tayong paglalagyan, which is sayang. Kaya inaano ko muna. Ini-hold ko muna yung ano yung pong tambak. Papatagin muna tong area na to. Pagka may budget na ulit, nakaipon, so doon natin i-start naman yung swimming pool. Actually dapat this year papaumpisan ko na po sana to kahit matapos lang yung structure nya. Yung forma lang siya, and then pagka may budget, doon na natin ita-tiles. Ano po, tag-ulan. Hindi po kasi maano to dahil yung sibol, yung kasing dito sa kabila may tubig. Pagka nag-ukay tayo dito, for sure may sibol. Dapat gagawin to mga summer time. Ayan, mga summer time, tignan natin makaipon tayo ng budget. Ayun na si architect. May lakad po kami ngayon na pag-usapan po namin yung ano dun sa Lubao, yung ipapahinala po yung perimeter fence. Ayan siya. Arky, ayos tayo. Ayan na ho. Happy Fiesta. Istoko. Kaya istoko ke. Kaya mo, paleta. Oo, yun din mo. Pero ayun, pwede mo. Pwede yan. Kaya nung muris mo yung kisame, pwede yan. Feeling mo yan, no? Mamegi kang bim na. Oo. Yung mamegi kang Mga industrial yan, eh. Pwede yan muris mo ko. Pwede mo siya pag-reflection, eh. Diyan kasi nasa kamay, matayo. Okay. Let's go. Let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo. Dito po sa Lubao. Tawag natin si architect. Ito ni Randy. Ito ni sniper. Yung samutan yun. Oo, maganda. Bakit mo ba? Diba samutan yung kain Rhea naman. Pero naman samutan. Please mo kayo niya samutan. Ano ito na ako? Totoo talang raso. Makinis siya pito. Texture. Texture lang yun, di ba? Di ba magaspa? Saka Rhea pang texture. Ito, mama ko kami. Ako pa ng power na yun. May power ba doon? May power sa atin? Kaya na may loop? Oo, sabi ko na eh. May pangangin cellphones eh. Hindi o. Ano yun? Bay na nung nandun tayo sa parlor. Ayan, ito na po yung mga mga ilaw. Galing RB Ramos. Kasi deliver lang pa lang po nila. Ito yung sa mga kwarto. Ayan, tapos yun 4. Tapos yun yung dito sa high ceiling. Tapos ito family area. Tapos ito sagdanan dito. Chandelier. Kaya lang walang power. Ayan, naghihintay din si LDRA. Magte-test din po sana kami ng aircon. Kaya lang walang kuryente. Tapos ito na rin po si Artem. Ito po yung magiging enclosure nitong office. Yung PVC din po yan, na clear naman yung salamin. Dito po yan. So office po ito. And then ito na rin si
si Boss Jason na nag-install ng quartz. Kaya lang nawala ng kuryente. Hindi pa natapos. Hintayin din namin si paring Mac para sa mga modular cabinet, para pag-usapan or i-finalize na po. Okay po. Ayan mga boss, okay na po rito. So tinatanggalan nila yung scaffold. Pababa na. Ayan si architect. Ayan po, si architect po ang gumuhit niyan. Ayan si architect Gladwayne Ernest Galora, architect and master plumber. So yan yung pong perimeter fence. Meron pong konting changes. So ipa-final muna ni architect yung pag-usapan namin kanina about dun sa fence. And then pagkatapos nila dun sa design, so sa akin naman po ibibigay yun for costing. Ayan, tapos mga boss, hinihintay ko po si paring Mac Lagunilla. So para naman i-final yung sa mga cabinets. So pagka okay na, malamang umpisa na rin po ni Mac Lagunilla yung mga modular cabinet dito sa ating proyekto. Ayan na siya. Lumilinis na. Lumilinis na po siya. Walang power. Ayun yung nag-aircon. Dapat yun nga, tulad na sabi ko kanina, i-testingin namin. Hindi kami na hindi po kami na inform na mawawalan pala ng kuryente ngayon. Tapos ito na lang tiles dito sa kanyang main door. Tapos yung lock set pala dito mga boss, ang gusto ni owner is smart lock. Smart lock po yung lalagay namin dito, kaya wala pa siyang lock set. Laki-laki. Ay, rep. So yung 4 horsepower pala to na carrier. And then meron din po dito sa kitchen na yan yung aircon dito. Meron din po cabinet dyan. And then ito yung sa office, meron din 1 HP dyan. Bali yung aircon dito, kung yung nagkakamali, 8. 4 sa kwarto, isa dito, 5, 6, 7. And then sa family area, bali 8 nga. 8 aircon. Ayan, merenda muna po tayo. Maraming salamat kay Ate Eli tsaka kay Kuya Edo. Usa mo, wala natin ubusan yun. Ngayon yung makakain. Oo. Sarap. Saka itong paborito, kopi ko. Baka naman, kopi ko. Tagal ko ng kopi ko. Baka naman. Kahit ano lang, kasukal lang. Brownies. Arte. Ayun, nandito na sila sa paring Mac. Ayan, pina-finalize na po. Ayan na si Mac Lagunilla, nag-vlog. Tawag dito, laboratory. Salas. Mas malaki pa tayo, mas malaki na sa salas natin pa. Yung salas natin, dito naman tayo. Yung CR lang pa rin, bagong gulong. Yung mga boss, bago na naman po yung gulong ni Pare Mac. Napudpud na yung luma daw niya. Ayan na siya. Ayan, lilinis na. Tanggal na scaffold. Ayan, okay na. Wala pa rin kuryente. So, uwi na tayo.
Okay na yung ano, okay na yung cabinets. Tara, Arki. Para tayo pasalubong kay architect, kay paring Mac na gulay galing Itogon. Tama ka. Kaya nga na kami. Huwag tumabak na ligat ang buto.